Tutukan subo nga Martes. Duha ka ginatudlo scammer nga naaresto sa entrapment operations ang CIDG sa Leganes, Iloilo. Ginpasakaan na sang kaso. Grade 8 student pilason matapos ginbuno sang grade 7 student sagwa sang isa ka eskwelahan sa Bacolod City. Balay sa Gustilo La Paz, ginsulod sang kawatan, suspect nadakpan. Dynamite fishing sa Northern Iloilo, nagapadayon suno sa Iloilo Provincial Government. 356 na kapersona ang nadakpan sa illegal fishing. Kag mga tumalagsahon nga hitabo na eksperyensyahan sang pila ka nagalabay sa ginbansagan killer curve sa Hamtik Antique. Ano ba lang dapat himon? Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon, Majors, mga kapuso, sa nagapanguna nga balita, duha ka notorious scammer nga nadakpan sa ginkasang traffic operation sa Leganes nga hapon, napasakaan na sang kaso. Masobra 20 ka persona na biktima sang duha ka suspect sunod sa CIDG. Si John Sala may nagaratsada nga balita live sa Barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. John? Jared Adrian, madamo ang mga kasong ginmatubang sa duwa ka ginapayag notorious nga scammer matapos nga wala makaluwas sa entrapment operation sang CIDG. Nagkakaon sa isa ka restaurant sa Banwa sang Leganes kahapon sang hapon sa di alias Jonathan 20 anyos kag alias Angelica 30 anyos sang gintakop sang CIDG 6 pagi sa entrapment operation. Ginapayag nga nagtanyag sang construction materials sang duwa pang wala nila maubos deliver sa ilang mga customer. Sa tion nga bawion na sa ilang kwarta, hindi na ma-refund bangod hindi na sila makitaan. Napailan sila sa violation sang Article 315 or SAPA and Article 178 using fictitious name of the revised penal code, no, and Act number 3883 or business name law. Magluwas sa duwa ka mga complainant ka nagbulig agud madakpan ang duwa may masobra 20 pa kuno ka mga biktima sa nanari-sari nga modus lakip ng bugasan scam kag rent-a-car services. Isa sa mga nabiktima sa mga sospek si alias Maria nga tag-iya sang rent-a-car services. Baka pila ka beses na ini nga nabiktima kag isa na diri ang pagrenta sa mga sospek sang salakyan nga dapat isa lang kaadlaw apang naglawig sang 11 kaadlaw. Sa ulihin na to kiba niya ginparentahan man gali sa mga sospek sa isa ka Australian national ang salakyan sa sulod sang 3 ka bulan. Nag-gain niya na ang trust namon dito na amat-amat nga puro lang siya delayed ang payment and then kung hindi delayed wala niya gina-return ang salakyan on time. Nagpanawagan naman ang CIDG sa iban pa nga mga biktima nga magwa kag magpasaka sang reklamo. Nagapabilin sa kustodiya sang CIDG ang mga sospek nga nagpaiway na nga magatag sang pahayag. Idalon ninyo ang mga ebidensya ninyo kag ang personnel of CIDG magkita-git sa inyo. Jared, suno sa CIDG, 3 ka tuig na nga nagapang-scam ang duwa. Gani posible nga magluwas ilang mga nabiktima dali sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Madamo pagin sila nga nabiktima sa iban pa nga mga probinsya sa Western Visayas. Jared. Madamo gate nga salamat sa detalye, John Sala. Grade 8 student pilason sang ginbuno sagwa sa eskwelahan sa Bacolod City. Seguridad sa mga eskwelahan mas ginpahugot. Sa Eileen Pedreso, may nagaratsada nga balita. Nakaagom sa mga pila sa kamot kag kilid ang 14 anyos nga grade 8 student matapos ginbuno sa gwa sang Sumag National High School kahapon. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan isa ka 12 anyos nga grade 7 student ang nagbuno sa biktima. Based on sa investigation ta ma'am, sang aton WCPD, may ano kuno dogin do may commotion nga natabo tapos din natumba tong suspect. May napulutan siya nga daw pointed objects. Gilayon nga dadakpan ng suspect ang subong yara na sa kusodiya sang WCPD. Gintutukan sang kapulisan ang posibilidad nga nagsuyay ang grupo sang biktima kang suspect. Established ko na no gid ang motibo. Ang suspect ko na may mga group ko no. Hindi sila mag-join sa mga group like mga gang-gang. Hugot nga ginpatuman ang seguridad sa pila ka eskwelahan sa syudad.
Sa Bacolod City National High School, gina-require ang mga ginikanan nga magkuha sang gate pass para makasulod. May ginapatigayon man nga inspections sa mga gamit sa pagsulod sa eskwelahan. Since nga may mga incidents kita, this time hindi na sila kasulod kung wala sila sang gate pass. Ang aton nga mga metal detectors, kay we are planning to have handheld lang para sa mga gagmay. Hili sa alternative delivery mode ang mga estudyante sa Escalante National High School samtang nagapadayon ng investigasyon sa mensahe isang pagpamahog sa isa ka estudyante kahapon. Sunod sa kapulisan, ginpanginwala sa estudyante nga siya ang nagpadala sa mensahe nga magadala siya sang pusil sa eskwelahan. Para ma-widget to know the bottom truth ano gid ang source gadget ma'am is will be subjected for examination. Doon sa content dito na siya natuan ang minor na hindi daw iya. Upod kay Herald Ekang, Eileen Pedreso ang naga Ratsada. Mga kapuso, balay sang e-bike driver sa Lapas ginsulod sang kawatan. 10,000 pesos nga sinuptan kag duha ka cellphones na taban. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Makitaan sa video ang lalaki nga tuyo magsulod sa gate. Sang nakasulod na, nagdiretso ini sa balay. Makaligad ng pila ka minutos, nagwa ang lalaki. Ininagalang sospek sa pagpangawat sa isa ka balay sa barangay Gustilo La Paz, Iloilo City, pasado las 2 kahapon sang kaagahon. Nataban sang sospek ang masobra 10,000 pesos nga cash kag duha ka cellphones. Sunod sa tagiya sang balay, mahamuok ang tulog sini sa natabo ang pagpangawat. Supot nga uli, tanay bakasyon tayo sa lugar ko mo. Ahoy, tayo nasupot ko ako nga dapo nga kwarta nga kinitaan ba. Ay rin bihay ko e-bike. Ginkilala ang sospek kay alias Mark, tumandok sang Rosary, kag temporaryo nga nagatiner sa barangay Tagbakaro. Amigo man sang biktima ang sospek, kag nakakadto sa lugar sang biktima sang fiesta. Isa man ni siya kaboy, no? Before dire siya, no? Amo na nga makita naton sa CCTV footage nga do sulado yang area. Kagapos ang pagsulod niya sa balay. Naaresto ang sospek kagabi sa boarding house sa barangay Tagbakaro. Isa lang ka cellphone ang na-recover, kag wala na ang kwarta. Titignan po natin sir sa theft po mapupunta robbery sir. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada. Pila ka lugar sa Iloilo City ginbaha bango sa mamunog nga ulan kahapon. LPA padayon nga magadala sang pag-ulan-ulan sunod sa pag-asa. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Mamunog nga ulan ang nagtupa kahapon nga nagresulta sa pagbaha sa pila ka bahin sang Iloilo City. Sunod sa pag-asa, maulanon nga tiyempo ang maeksperyensyahan sa Aklan, Antique, Capiz. Kag may lapta-lapta nga ulan sa Iloilo bangod sa epekto sang low pressure area. Ang ini nga LPA ma'am ay may high chance nga mag-develop into a tropical depression kang bagyo within the next 24 hours. May pila ka estudyante sang La Paz National High School nga nag-ubog sa baha kahapon. Bangod madalom na ang tubig sa gwa sang bulutuan. Pati ang pila ka school building ang nasulugman sang baha. Ini ang masaming nga sitwasyon sa tion nga magtupa ang mamunog nga ulan. Perbisyo gimana basaan ra uniform. Tapos ang mga sapatos nila basa sila. May pagbaha man sa La Paz Plaza. Sa La Paz 1 Elementary School, may ginbutang nga stopper sa gate agud hindi matam-an sang baha ang mga estudyante. Aba naman namon uba sapatos, uba mago. Sunod sa punong barangay sang Lopez Haina Sur, makapila na kabeses nga ginimpyuhan ang drainage system sa lugar apang nagabaha sa gihapon. Pabalik-balik lang ang problema kay ngaman wala singguaan ang tubig. Outfall ang gid ang importante. Isa sa ginalantang solusyon sa baha ang comprehensive drainage system agud may lutsan ng tubig. Sunod sa Iloilo City General Services Office, dapat ingatunan agud matapna ang baha. That's the reason why dapat ang city and the barangay and at the same time ang DPWH should have a master plan wherein may istoryahan nila no, kung paano ang outfall kag paano ang drainage system nga dapat efficient. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada! Bantayan. Mga tumalagsahon nga hitabo na eksperyensya sa pila ka nagalabay sa ginbansagan Killer Curve sa Antique. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini
Ini ang Bratsada Balita. Masobra 160 ka senior high school students sa private school sa Bacolod City wala makamarcha sa graduation ceremony. Sa Irene Pedreso, may balita nga nagaratsada. Desmayado ang pila ka senior high school students ng Ama Computer College matapos wala makamarcha sa graduation ceremony sa eskwelahan sa Hunyo 24. May mga gamit na ko balahaw. Dahil ready ko naman ako uniform, nakaplansya naman. Tapos ending, hindi lang manggali madayon. Ginlanta ko, ginang ako name, gin-double check. Nag-ibigid ko, nagtipon, mga family ko. Ang parents ko, nagbayad full. Tinga wala kami nga, why kami nadala. Sa 259 ka-graduating students, 98 lang ang gintubutan nga makamarcha. 161 ang wala madala sa seremonya. Pila kuno sa ila ang nagbayad pa sa 5,000 pesos nga graduation fees. Payag sa pila ka kabataan, nagbayad sila sa manunudlo apang wala nagwa sa records ng online payment. Sa batsang tagdumalahan, ginpasakanas ng reklamo ang isa ka faculty kag isa ka dean sa Bacolod campus. They have admitted naman they have and they are fully aware. They are fully aware of what they have done. We also informed DepEd officials regarding it, so regarding that situation, so that hindi kami mabalikan ulit na baka kami ang at fault in terms of that one, and we even asked the parents to refund what they have paid. Ginklaro man sa eskwelahan nga pila sa mga wala nakamarcha ang may kulang nga dokumento nga wala na-upload sa ila online system, pareho sang Certificate of Completion of Internship Form 137 kag iban pa. May deadline man kuno sa pagkumpleto sang clearances kag wala ini na comply sa mga wala nakamarcha. Makamarcha kuno ang mga ini sa Nobyembre. Sa notice of violation na ginpagwas ng Bacolod City LGU batok sa Ama, ginpahayag ni Abansa nga nagbayad na sila para sa business permits in January 2025 kag may resibo sila. Upod kay Reynald Castillo, Irene Pedreso ang Ratsada. Mga kapuso, pila ka mga residente malapit sa ginabansagan nga killer curve sa Hamtik-Antique. May mga mabatsagan kuno sa lugar. Ano ayhan ang makatilingala nga nagapatublag sa ila? Atong tutukan ang ikaduha nga bahin sa Tatak Ratsada report ni Kim Salinas. Concrete barrier ang nagaserve guide sa motorista nga nagalabay sa kilometer 73 o kunabansagan nga killer curve sa Hamtik. Kulang ini sa proteksyon para makalikaw sa madisgrasya. Gani ang mga motorista hindi madula ang kakulba. Apang luwas sa kahangawa nga mga aksidente, may nagkatublag pa sa mga residente. May bata nga nagahibi. Pertigid ang taghol kang ayam, pagtukbalik nga daw durugid pala nga tawo ang nagaagyaw pero hindi makita. Pag sunod nga adlaw kato, sira ka residente dyan na batian na nga ang daw hibi ka bata. Dira ka nakita ang lapsag. Mga gamay kato ba ang bigin isang nagkuha kato, ano rin ang manyika lang kay may nakabalot kato nga daw lampin. Ginakwat na daw humok kag inita na. Magaw na karapatay rin na. Madamo na sa nabatian nga istorya ang barangay officials sang Igbukagay Hamtik. Tuhoy sa hindi matungkad ng mga misteryo o kung makatalingala nga eksperyensya sa lugar. Nagakatabo na ini antes pa man nahulog sa pila sang bus sang 2023. Ang senior citizen kag tumandok sang lugar nga si Arturo nahadlok maglamay sa kilometrahe 73. Una ko lang isa matulog na, adlok ko. Ito kinakordam ko lang. Siyempre makita yung patay nga gawral ilan na sa ligat karsada eh. Kung may mga nakitaan kag nabatian, may iba naman nga daw sa wala lang. Normal lang man sa gyapon ang sitwasyon, dira wala man siyang nabatsagan. Ini karon ang sitwasyon sa ginabanta 70-meter high nga pilas diri sa barangay Igbukagay Hamtik-Antique. Diri pa sige hapon mga kapuso ang ini ang series bus nga nahulog sang tuig 2023. Tungod sa manamo nga aksidente kag nagtaliwan sa lugar, nagapati ang exorcist priest nga si Reverend Father Villa
nga posible mangin mariit na ang lugar kag makaimbitar sang dugang pa nga mga disgrasya. Ang kalag sang tawo nagadiritso sa tubangan sang Dios the moment na mapatay kita. What remains is actually the evil in it. Ang evil na sang inhustisya, ang evil sang unforgiveness nga natabo didto, ang evil sang trauma nga ana didto. Ang pinakamaayo nga himuon sa sining nga mga sitwasyon, magpangamuyo. Kung nagatawag sila sang hustisya, then we can pray for them. That's the best that we can do. Talalupang doon nga sa tunga sang concrete barrier, makitaan ang isa ka groto ni Nuestra Señora de Antipolo de Buen Viaje. Inisyatibo inisang barangay sa pagpati nga mapalayo ang mga malaot nga espiritu. Tagsa Disyembre 5, adlaw nga natabo ang aksidente. Nagahiwat sang misa sa chapel malapit sa ginhulugan sang bus. Luyag man sang barangay madula na ang bansag nga killer curve sa ila lugar. Blessing curve. Ang palabot namon nga blessed ron nga wala ang timay matabo bala sa area ang arihan. Amo ra gibutangan namon ka Santos kag ibutangan namon ka signage nga blessed curve ron ang pagkilala, hindi ang killing curve kay daw raw ay man bala sa raw kapamatian. Ang mga nagapabatsyag bala dapat kahadlukan o kung may luyag lang ipalabot nga mensahe nga sa tunga sang makahalanusbo nga hitabo. Pati sila nagapanawagan para maangkon ang hustisya. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas ang naga Ratsada. Sa Bacolod City, players kag supporters nagrambol sa basketball game. Insidente sa pool sa video. Yaring balita nga nagaratsada. Imbis magunta, mas nagginamo pa ang players kag supporters sa tunga sa isa ka basketball court. May iban nga nagdinalagan apang may pila nga nagpuli sumba. Kung ang video sa Barangay Granada, Bacolod City sa 4th quarter sang basketball game sa tunga sang Team Purok Balabag kag Purok Hacienda Rosario Norte. Grupe lang na ginalagan siya nga kang mga player kag maghinubaganay. Makuha kami nga matambag, ginupa doon ang bangko. Nakita ko no, sang Iloy nga si Arenita, nga una nga nang gamo ang isa sa mga taga-suporta sang Team Purok Balabag. Kung perdi. Kung antes ang pangon gidya kay daon sila nga mauna pasla panapungol sa player. Ang tatay pa sa player amo ang nagsumbag. Wala nagpa-interview sa News C, mga iban nga involvado sa Rambol. Sa monitoring sa barangay, may mga napilasan nga players kag supporters tuga sang paglampusanay sa bangko kag sumbaganay. Mayo na lang kuno, nakahingayugwa si Lola Viva. May nagdalagan ko yung sadwa kay ginabot ko yung sang nervyos kuya mo. Kung kay nadlo ko siyang bangko nga naglalabog. Bangod sa insidente, kinba na ang duha grupo sa qualifying round. Aware na sila kag kabalo sila nga may mga konsekwensya sila nga madangtan. Dapat gid naton nga i-impose man kun anong kakadapat nga disciplinary action sa ila. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Bretos ang naga. Ratsada! Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Nakuhaan sa Laraguay ang banaago on crater glow sa Bulkan Canlaon. Sunod sa Vivox, nagdugay sa halos isa ka oras ang crater glow nga tuga sa pagsaka sang magma sa baba sa bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Mga kapuso manugpangisda nga nagapatigayon sang dynamite fishing sa Concepcion, Iloilo, nadakpan sang bantay dagat. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Kumpiskadong sakayan kag ang mga gamit pang pangisda nga nagabalor sang 100,000 pesos. Arestado man ang manugpangisda nga si Ronald Bacolod nga ginapahayag nagpatigayon sang dynamite fishing sa baybayon sakop sang barangay Talotoan, Concepcion, Iloilo. Ini ang nabing una nga nadakpan sang provincial bantay dagat sa dynamite fishing sa mga tuig. Apang aminado si Provincial Administrator Raul Banyas nga madamo sa gihapon ang nagapatigayon sini sa kadagatan sa probinsya. Panayon yapon, labi na gid sa Banwas ng Carles, panayon yapon ang dynamite fishing.
Sa datos ng Iloilo Police Provincial Office, 120 ka mga operasyon kontra illegal fishing ang ginpatigayon sa probinsya sang Iloilo humalin Enero tubtob Hunyo subuha tuig. 356 ka mga persona na dakpan kag naglabot sa 460,000 pesos ang balos sang isda nga nakumpiskar. Goal gid sa aton nga government nga magiging sustainable ang aton nga water products, no, or ang produkto naton sa dagat. That is why nga this individual nga wala sa mga permit, na mga nag-operate illegally, dapat stop na nila, no? Pangabay sang Iloilo Provincial Government sa publiko nga maghatag sa impormasyon sa otoridad sa mga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda. Sila mismo magbantay man sa ilang baybayon. Kaya kung ni-allow na ito ng illegal fishing within the municipal waters, ang gakadisbentahan dira ang magagmay nga mangingisda. Ubod kay Hasisya to, John Sala, ang naga. Ratsada! Arestado sang gintingog nga puwersa sa Police Regional Office 6 kag Bureau of Internal Revenue ang 42 anyos nga babae nga nagahupot sang ilegal nga sigarilyo sa estansya Iloilo. Na-recover sang otoridad ang nagkalain-lain nga sahay sang sigarilyo nga ginapatihan wala ginabayaran sa suspect ang excise tax. Naglabot sa masobra 25 milyones pesos ang tax liability sa suspect. Preso na ang suspect samtang padayon pa ang investigasyon sa PRO6 kung may grupo nga involvado sa smuggling sa sigarilyo. Patay ang rider kag angka sa motorsiklo sa magabunggo ini sa truck nga nakaparada sa kilid sang dalan sa barangay Carvasana, Kalinog, Iloilo. Sa investigasyon sang otoridad, halin ang mga biktima sa banwa kag pauli na kuntani sa nadisgrasya. Nakaangkon ang duha sang patal nga pila sa ulo nga gintunan sang ila kamatayon. Ginrescue ang bagong bunag nga lapsag nga babae nga nagitan sa katubuhan sa barangay General Luna, Sagay City. Suno sa nakakita, nagahapa ang lapsag kag nagakabit pa ang pusod. Ginaimbestigaran pa kung sino ang nagbilin sa lapsag. Ginaobserbahan man ang lapsag sa ospital. Mga puso nag-apekto kang nagapaulan sa pungsod ang low pressure area nga nagatabok subong sa Southern Luzon. Sunod sa pag-asa, nagapabilin nga dakong siyan sa sini nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras kag pagkatawgon ini nga Bagyo Henry. Padulong ini sa West Philippine Sea. Kaupod man ang pag-eksister sa habagat kag localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Visayas kag Negros Island. May mabaskog nga ulan sa Aklan, Antique kag Negros Occidental. Mga kapuso, presyo sang gatong nagsaka subong nga adlaw. Samtang presyo sang LPG may rollback buwas. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Epektibo alas 6 kay na sang aga nagsaka sang piso sa kada litro ang presyo sang diesel samtang piso kag 70 sentimos naman sa gasolina. Ang amay nga si June Grega daw adlaw nga nasugat dulo ang iya asawa kag bata. Kung magsigi-sigi pang pagsakaliwat sang presyo sang gatong, mapilitan naman kuno nga mag-commute ang iya mag-Iloy. Commute na gilang sa rin, mo ginasa rin, masakay na lang goro sa iban sa rin, kung magsige-sige. Si Danny naman tingbo na lang kuno mga transaksyon na good limitado lang ang ila paggamit sang salakyan para makaminos sa gatong. Tipunin lahat ng gagawin sa labas, then saka ka lang bumiyahe para makatipid ka. Kung nagapanghakro yung mga motorista, good news naman na magasugata sa mga nagagamit sang LPG sa bulan sa Hulyo. Bangod 12 pesos ang buhin sa kada kilo sang LPG umpisa buwas. Bukod siningon sa isa ka 11 ka kilo nga LPG, 132 pesos ang mabuhin sa presyo. Subong masobra 1,400 pesos ang presyo sang 11 ka kilo nga tangke sang LPG. Mas mayo gid kay at least makalas man sa Upod kay Hans T-Shirto, John Sala, Anaga, Ratsada. Mapusayari na ang mga balatayan sa The Master Cutter. May bagong misyon si Atoy. Sino lang niya makilala para mangin madinalagon? Bantayan inakaroon sa Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang matumod na bala sa Task Force Firewall kung sinong traidor sa PBI, mangin epektibo bala ang diskarte sa Task Force sa pag-trace ang persona sa likod sa inside job. Bantayan inakaroon 8:50 p.m. sa aton Jimmy Prime. Magahiwat sang 3-day kick-off activity ang Iloilo City Government sugod buwas Hulyo 1 kadungan sa National Disaster Resilience Month.
Igalunsar ang DRR Alphabet and Resilience Storybook para sa mga kabataan. Mangin highlights ang month-long celebration ang interactive kag experiential activities nga Kabalaka Expo nga hiwaton sa Hulyo 15 tubtob 17. Samtang hiwaton ang tuigan nga Regional Rescue Olympics sa San Jose Antique sa Hulyo 25 tubtob 29. Ipasundayag ang kapasidad sa rescue operations ang tagsa ka DRRM sa riyon. Prevention, mitigation, kag response preparedness sa tiyon sa mga kalamidad ang tinutuyo sa mga aktibidad. Isa na diri ang kahandaan sa The Big One o kon mabaskog nga linog. So generally, ma'am, ang preparedness natin sa region niya, we can say nga, indeed, is already in place. Nagakaigo nga mga training, ginakandak man sa ato ng mga local government unit. Samtang matanaw ang episode nga ini kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyo mabisita ang official YouTube channel, GMA Regional TV, kay click ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita. Halin sa mga rehiyon, madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso nato na abroad. Ako si Adrian Prietos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtob subong, matutod nga serbisyo gid lang. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada.